a cheerful morning, a cheerful day, everyone. It's Tuesday, kaya always choose to be cheerful and blessed. Para ang araw mo ay sumaya, ang buhay mo ay gumanda. Dahil sa Jesus ay ating kasama. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, ang siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Pag nagbigay, magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal. Kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal. Kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, siya ninyong mararanasan pag nagbigay. Pag nagbigay, magbigay ng may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal. Kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay nang may pagmamahal. Kung ano ang iyong itinanim, siyang aanihin. Amen. Purihin ng Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Ang pagbabatayan po ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito ay mula sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Sa Tagalog, ganito po ang sabi niya. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Madalas po na ginagamit at naririnig natin ang verse na ito sa panahon ng pagkakaloob. Ito ang nagiging batayan natin sa pagbibigay. Pero paano naman ang tithing? Ibig bang sabihin nito kahit hindi ika-10 bahagi ng iyong kinikita, basta cheerful kang nagbibigay ay okay na? Hindi po. Ang tithe ay tithe, syempre. Ito po ay pag-honor at pagkilala mo na ang lahat ng meron ka ay hindi talagang iyo kung hindi ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Kaya marapat lang na ibalik ito sa Kanya at ang hinihingi nga lamang ng Panginoon sang-ayon sa Biblia ay ang ika-10 bahagi o 10% ng iyong kinikita. So ano po itong tinutukoy ni Apostol Pablo sa Korinto? Balikan po natin ang kanyang liham sa 2 Korinto chapter 9. Sa mga unang verses nito, ang sabi ni Pablo ay ganito. Hindi na kinakailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia.
Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Paul is talking about generosity. Pinupuri niya ang mga kapatid sa pananampalataya dahil sa kanilang pagiging matulungin at mapagbigay. Kaya nga patuloy niyang ini-encourage sila na magpatuloy sa pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. At sa papaanong paraan nila gagawin ito? Dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. It talks about the attitude, yung manner kung paano tayo dapat magbigay. Kung kaloob man ito gaya ng tithe o pagtulong sa kapwa, dapat pag nagbibigay tayo ay hindi napipilitan at ito ay maluwag sa loob at may pusong masayang nakapagbibigay. Sapagkat ano po ang sabi ng ating text? God loves the cheerful giver. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagbibigay ng tulong, maging pag nagkakaloob, suriin daw po natin ang ating mga puso. Talaga bang nais mong magkaloob? Hindi ka ba napipilitan lang o na-oblige dahil ito ang hinihingi sa iyo? Tandaan po natin, kahit gaano kalaking tulong ang ibinibigay mo, kahit more than tithes pa ang ino-offer mo, ang masigit na kinalulugdan ng Diyos ay ang laman ng puso mo. Let us give cheerfully. Ang sabi nga, it is better to give than to receive. Meron pong kwento ng dalawang magkaibigan ang nagtatalo patungkol sa kasabihang iyan. Ang sabi daw po ng isang kaibigan, di hamak na mas masayang nakakatanggap kaysa nagbibigay. Pag nagbigay ka, may mawawala sa'yo. Samantalang pag tumanggap ka, magkakaroon ka. Ang sagot naman ng kaibigan, sige, magbibigay ako ng abuloy sa'yo pag namatay ka na. For sure, hindi lang ako, mas marami pang taong magbibigay sa'yo. Kaya ang agad na tugon niya, ay oo nga, magbibigay na lang pala ako kaysa ako ang bigyan. Mas masaya ang magbigay. Ang isa sa katangian ng pagiging alagad ng Diyos, ng pagiging mananampalataya ni Kristo, ay ang pagkakaroon ng pusong masayang nagbibigay at laging handang tumulong sa mga kapatid sa oras ng pangangailangan. Sa ilang taong ko pong nakadestino dito sa NAX UMC, nasaksihan ko kung paanong ang mga kapatiran ay laging bukas palad sa pagtulong at pagbibigay sa mga kapatid na nangangailangan. Kusang loob na pagbibigay na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ipagpatuloy po natin yan mga kapatid. The more na tayo ay nagiging pagpapala sa iba, the more na nais na Lord na tayo ay pagpalain para lalo tayong may magamit sa pagkakawang gawa, may magamit tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Kaya nga, mga ka-faith, let us give not reluctantly or under compulsion, but let us give cheerfully. Bilang mga katiwala lamang na mga pagpapalang galing sa Diyos, ibalik natin ito sa Kanya ng may masayang puso. Gamitin natin ang mga pagpapalang ito para tumulong sa mga kapatid na nangangailangan na may masayang puso. Give cheerfully. Amen and amen. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, kay buti mo sa amin. Sa mga pagpapalang ibinibigay mo, maliit at malaki, ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na laging merong kagalakan sa puso pag kami ay nagbibigay at tumutulong, Panginoon. Sapagkat ito ang nais mo sa amin. Patuloy na kami ay maging instrumento ng pag-abot, ng pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. At nais mo, Panginoon, na sa aming pagtulong at pagkakaloob, ito ay bukal sa aming puso at laging merong masayang puso na nagkakaloob sa iyo. Lord, kulang, Panginoon, ang mga pagpapala at mga handog na maaari namin i-offer at ibigay sa iyo sa lahat ng mga blessing na ibinubuhos mo po sa amin. Kaya nawa, Panginoon, sa tuwinang titingnan mo ang aming mga puso sa aming pagkakaloob, Panginoon, matunghayan mo kami po ay kalugod-lugod at matuwid sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming tulungan at turuan na magkaloob, Panginoon, na merong masayang puso bilang iyong mga anak.
Salamat, O Diyos, sa araw na ito, sa mga pagpapalang ibinibigay mo at ibibigay pa lang sa amin, Panginoon. Inaangkin namin ito, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon, para sa amin. Samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ang mga kapatid na papasok sa work, ang mga kabataan na papasok sa school, patuloy na pagkalooban mo, Panginoon, kami ng kagalakan, ng inspirasyon sa lahat ng aming gagawin. Gawin po namin yung pinakamainam, yung pinaka-best sa kapurihan ng iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos, purihin ka. Ikaw lamang ang aming nais maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Maraming salamat po mga ka-faith sa inyong pagsama sa akin, sa amin sa araw na ito. Nawa, patuloy po kayong napapagpala at kami ay nakakapagdulot sa inyo ng kalakasang espiritual. Kaya kung kayo po ay na-bless, maaari niyo pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, sa inyong mga kakilala, upang marami pang mga kapatid ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much. God bless you all po. See you again next Tuesday and every day. And don't forget, every giving is a blessing. Bye!